Hello guys, what's up? It's me, Casual Riding again, back with another video. Pwede tayo mag-storytelling pala ngayon, no, sa vlog natin. Since wala naman tayong mapag-usapan, baka pwedeng ikwento ko sa inyo kung paano ko muntik um, i-let go si Figo. Simulan natin sa umpisa, no? Nag-start yun um, noong nagkaroon ng sale si KTM tsaka si Husqvarna, no? Yung mga Smart Pillen na dating 295 yung SRP, from 325 to 295 kasi, so mostly sale talaga yung makukuha mo. But then nung nagkaroon nga sila ng employee discount, from 295 to 200,000 na lang. Tapos bukod in-extend yun ni KTM na instead of just for employees, in-extend nila yun para sa lahat din ng tao na gustong magkaroon ng KTM at Husqvarna. Naging 200k na lang siya, 195,000 SRP. So medyo bayo-bayo tayo nun. Noong mga time na yun, kakabili lang natin kay Figo. Siguro mga 3 months pa lang si Figo noong time na yun. Tapos pinost ko siya sa marketplace. Binibenta ko siya for 200k. Ganun tayo na baliw-baliw nun. Ako, bukas pa kaya itong SM. Okay. Grabe, so tumakbo tayo dito mula sa parking packet dito, escalator, tapos tumatakbo tayo kasi magsasara na to in 10 minutes. So ito yung binili natin, sa cable for my laptop. Nagmadali lang talaga tayo ng todo-todo. Paskong Pasko, oh. Sayang hindi tayo makapunta ng SBMA para magkape kasi naka-Crocs tayo. Pasaway. Ayun na, pauwi na tayo guys. Diba? Super quick ride. Kasi para tayong lumabas lang ng bahay. Kala mo napakalapit. Kaya para hindi sayang yung natin, coffee tayo dun sa may highway. Meron kasi ako napuntahan na kapihan na ang sarap tambayan kasi as in nasa highway lang talaga siya. Pupuntahan natin yun mamaya. Pop-up coffee lang siya, like nakasasakyan lang sila eh. Tapos naglalagay lang sila ng mga camping chair, ganyan. So ano na nga ulit yung sinasabi ko? Yung about sa muntik ko na iterate si Figo. So yun, dun nag-start yun. Kasi nga gustong gusto ko talagang bago pa naman talaga ako bumili ng bagong motor nun. Talagang kino-consider ko na talaga na mag big bike nga nun, na Husqvarna nga ang gusto ko. Yung Smart Pillen or yung Beat Pillen kasi classic siya, tapos mura lang. Magbili mo yung 400cc, less than 300k. Pero kasi kulang naman talaga yung pera natin. Tapos 'di ba, yung Vespa is parang ano lang naman, 220. So kulang talaga, and ayoko nang magdagdagan pa yung utang ko. So hindi ko na sinagad. Sabi ko okay na ako sa Vespa. Ayoko nang hindi naman na importante expressway ganyan. But then nung nangyari yung nangyari yung sale na yun, napraning tayo kasi biruin mo naman guys, 195k naka expressway legal na motor ka na, 'di ba? So ending nun, since hindi ko nga maibenta si Figo ng eksaktong 200k tapos binabarat siya, I gave up the idea na sabi ko wag na, next time na lang, ganyan. So inayaan ko na siya. But then eto nga, nang tumagal-tagal na aning-aning na naman tayo, tapos may nakita tayo sa
Well, marami na tayo nakita sa marketplace, mga nagbebenta, ganyan. Pero mga second hand talaga siya na tig to 200k. And I felt like hindi worth it kasi nga binebenta ka ng 200 na brand new, tapos bibili ka ng second hand na 200k. So sabi ko, okay, wag, ganyan ganyan. Eh meron tayong nakita na Bitpilin owner na tinitrade niya sa NMAX, yung ano, NMAX Aerox, mga ganyan, yung Bitpilin niya. Tapos 2,000 odo lang, guys. So fresh na fresh. Tapos kabibili lang ng August. So ilang buwan pa lang siya, di ba? So nag-PM ako, sabi ko, bakit NMAX tsaka Aerox sir? Dapat classic din, sabi ko sa kanya. Baka gusto mo ng Vespa. In-offer natin si Figo. Tapos unexpectedly, guys, yung owner is umuo talaga siya. At first 80% interested siya, but then after a while nag-uusap kami, ganyan, naging interested na rin siya 100%. Although yung si Figo ng mga time na yun, habang nangyayari yung usapan, nasa perfect finish pa siya, pinipinturahan. Sinabi ko naman sa kanya yung mga reasons kung bakit kinailangan ko ipa-repaint si Figo. Yan, and interested pa din naman siya. To be honest, hindi ako 100% sure sa ginagawa ko, and medyo kinakabakabahan talaga ako nun. Pero let's say 70% ako sure ako na gusto kong gawin yung deal, kasi nga gusto ko talaga ng big bike. Tapos parang feeling ko yun yung chance na magka big bike na ako, ayun, na finally expressway legal na yung motor ko, no? Picture taking muna tayo dito para sa thumbnail natin. Kala ni Kuya magpapagas tayo eh. Picture taking lang po. Okay, so tapos na tayo mag-pictorial. Let's go home. Let's go home. Kanina may hinimatay na babae dun. Okay na kaya? Pero wala na yung mga motor eh. So siguro okay na. Walang natuloy dun sa deal natin na yun. Kasi tinago ni mama yung ORCR natin. Of course I had to tell them kasi at some point, hindi pwede yung basta na lang akong makikipag-trade tapos pag uwi ko iba na yung motor ko, ganyan. And for safety purposes din, hindi ako pwedeng aalis ako nang hindi sinasabi sa kanila kung saan ako nagpunta, di ba? Lalo na gagawa ko ng mga transaction na gano'n. Mahirap na. Mag-big bike din naman ako, iti-trade ko din si Figo, so why not now? Sabi ko sa kanya. She doesn't like the idea na magmumotor ako sa expressway. Yun yung pinakaayaw niya. Walang kaso sa kanya yung brand or whatever, anong klase yung motor ko at ano yung ipapalit ko ng straight swap lang to, guys, sa atong mga deal na to. So that wasn't the issue. Ang issue sa kanya is yung idea na magmumotor ako sa expressway talaga. Kaya yun, tinago niya yung ORCR para hindi ako makapag-deal ng gano'n, or para hindi ko may pursue yung mga nakausap ko. Kaya yung isa yung sa Bitpilin, I know you're watching my vlogs, bro. Sorry talaga. Kahit anong gustuin ko, or kahit anong parang kasing parang I was willing to sacrifice, ganyan, or para or compromise. Tama ba? Compromise o sacrifice? I don't know. Yung parang i-offer yung peace of mind na syempre si Figo binili natin ng brand new, alam natin kung paano natin inalagaan from day one, di ba? So yeah, yung ganun. So I was willing to sacrifice all those para lang magkaroon talaga ng big bike. So I was being impulsive na din, to be honest. But again, I want to apologize dun sa naka-deal natin na yun, kasi excited din siya eh. So gusto talaga niya yung deal. So ayun,
Dito natin i-end yung video natin dito sa sinasabi kong ang kapihan. Saan na ba yun? Ayun, ayun yung may tent na yan guys. Diyan tayo magkakape. Nakausap na natin yung mga yan before eh. So babalik lang tayo para mag-take out tayo ng ano no, ng kape ulit. Kaya kilala nila yung motor natin. Alin? Gusto nila yung motor natin dito no. Ayun, napakwento tayo guys. Sarap ng kwentuhan kapag ano no. Yun masarap kapag nakakita ka ng mga nakakilala ka ng mga tao na may common interest no. Like yan, coffee, riding. So hindi mo may iwasan magkakaroon talaga ng kwentuhan. Shoutout Coffee Street. Bro, thank you. Next time ulit. Thank you. Ang cute ng shop nila, oh, see? Tambayan lang talaga matindi. Tapos nasa highway lang sila. So, yeah, shoutout sa inyo, Coffee Street. Sarap ng kape. And sarap ng kwentuhan. So, ayun, hindi natapos yung or hindi nagawa yung trade kasi nga tinago ni Ermat yung ORCR natin. And maybe it's for the best na din kasi yun nga, sabi nga nila no, if you're in doubt, don't do it. Parang ganun. Kasi well, hindi ko naman kina-count out yung quality ni KTM or ni Husqvarna no. They are both reputable brands naman, lalong na sa ibang bansa nga. And maganda naman talaga yung mga motorsiklo nila, lalo na yung Duke ganyan. Basically Spark Pillen and Bit Pillen, they share the same engine. So okay naman talaga siya. Kaya yun nga lang yung sitwasyon ng KTM sa Pilipinas ngayon, lalo't nag-pull out na si Ayala sa ownership. So hindi sigurado yung magiging future. So that's why I think it's best na wag muna gawin yung deal and maging patient na lang at maghintay ng chance na makapag big bike. Premium kuya. Wait lang. Dapat meron tayo nung parang tela na may butas sa gitna no, para iwas apaw. So ayun nga, that's one more reason bakit ginawa natin yung or bakit hindi natin tinuloy yung trade no, kasi I'm afraid na baka maging problema ko siya someday. Like sinabi naman sa akin ng mga ibang owners na hindi daw kailangan mag-worry ganyan kasi continuous naman daw yung production ng parts ganyan, change management lang daw etc. Tsaka marami naman daw compatible na parts ganyan. But the thing is, ang layo ko sa Manila. Wala tayo sa Manila para makapag-avail ng service nung mga trusted shop no. Kaya ayun, so kailangan natin i-postpone muna talaga yung want natin or yung desire natin na makapag maneho ng big bike, lalo na sa expressway. So maybe it's not the time yet, and it's not when it's not the time yet and ang daming hadlang or ang daming obstacles ganyan, it's better not to do it talaga kasi you might regret it. And kung may pinakaayaw ako sa lahat, that is regret. Diba? Kaya yun. So end na natin yung video natin dito guys. Napakwento tayo ng todo
And again, if you're new to my channel, please do like and subscribe. And thank you for continuously supporting our videos and our channel. And yeah, that's it. Bye for now. See you on my next vlog. Ride safe and stay safe, guys.